Okay, so okay, continue na po tayo, no? Bigay ko muna kay Brother Christopher Barquillas para sa kanyang kanyang greetings. Brother Christopher Barquillas, good evening. Good evening po sa lahat na nanonood at nakikinig sa Punto por Punto. Kahit saan man kayo sa mundo, magandang hapon, gabi, umaga. Ninervyos ako kasi second time ko itong mag-testimony rito. But kaya ako mag-testimony. Gusto kong patunayan sa buong mundo na kahit online blessing, live hindi yung replay, online blessing ay may visa. Yun ang ipatunayan ko na talagang totoo. Sa mga taong hindi naniniwala, hindi namin problema yon. Basta ito ay truly my personal experience sa wife ko, dahil ang wife ko talaga ang naka-experience sa sacramentals. At tina-share ko na din ito kay Brad Wendell, tapos siya yung nagbigay sa akin ng deliverance prayer kasi hindi ko ma-contact si Father Darwin. So nagpunta ako kay Brother Wendell at mabuti naman at sumagot kaagad si Brother Wendell sa akin at binigyan niya ako ng deliverance prayer kung paano. Dahil nga andito kami sa Switzerland nakatira, alam ko na lagi akong nanonood dito, lagi akong sumusunod sa programa ng Punto por Punto, kahit nga sa trabaho ako, nakikinig ako sa inyo. Hindi niyo lang siguro alam, minsan nag-message ako, lahat, everyday akong nakikinig sa inyo kahit nga sa trabaho ako. So umpisahan ko yung testimony ko sa wife ko, ibalik natin sa dalaga at saka binata pa kami. Kasi that was 1998 na lumapit kami sa isang albularyo diyan sa Albuquerque, Bohol, kasi taga Bohol kami. Dahil meron siyang karamdaman dati na yung parang leukemia na lumalabas, may mga anong tawag dito, mga pantal-pantal sa balat niya, na leukemia talaga ang tawag sa sakit na yon. Pero andito na nga siya sa Switzerland kasi dito rin siya lumaki. Lahat ng doktor, walang findings. Walang findings kung may ganong sakit ang asawa ko. So, balik tayo sa 1998 na nung umuwi siya ng Pilipinas, sinamahan ko sila ng mama niya sa albularyo. Tapos naalala ko pa noon, may giron pa kaming dalang puting manok. Kasi yun daw ang pang tawag nito, alay doon sa nasabing albularyo. So 3 beses kaming bumalik doon. So to make the long story short, andito na ako sa Switzerland, nagkaanak na kami ng 3. Pero yung karamdaman niya ay nandyan pa at lalong lumala pa nga eh. Tapos sabi niya, lagi niyang sinasabi sa akin, Papa, bakit parang meron akong mabigat ang katawan ko? Parang meron tawag niyon yung pinapasan ako lagi. So, kaya nga lagi akong nakikinig at sumusunod sa programa niyo. Actually, nakilala ko si Father Darwin nung nag-umpisa siya sa apologetic, hindi pa siya exorcist priest at that time. So every year naman kami umuwi sa Pilipinas. Ang plano ko nga sana na yung mga sacramentals, gusto ko personally i-bless ni Father Darwin, tapos balik kami rito sa Switzerland after ng bakasyon namin. So kung naalala mo, Brad Jando, nung nagtanong ako sa iyo na, that was last month pa lang, na sabi ko sa iyo na, Brad, anong oras yung online mass at saka online blessing? Nung sumagot ka sa akin na mga ilang minuto mag-umpisa na, nakaready na yung mga sacramentals na binili ko, yung olive oil, salts at saka water. So after na bless ni Father Darwin, ito kasi yung amazing eh.
kumuha ako ng kautsarita, ako muna ang uminom ng olive oil na tapos nang na-blessing online. Yung taste talaga ng olive oil, yung talaga yung taste na nainom ko, walang, hindi ako nag-react, wala, sang olive oil talaga, asing olive oil. Tapos yung wife ko, nandoon sa kwarto namin, pinainom ko ng isang kutsaritang natapos ng online blessing ni Father Darwin. Nung pinainom ko siya, nung pagsubo ko pa lang, tumakbo sa bathroom namin at doon nagsuka ng laway. Na yung parang hindi mapuputol yung laway. Suka siya ng suka. Ang sabi niya sa akin, Papa, ano bang pinainom mo sa akin? Sobrang pait. Doon ako nagtaka, how come na magiging pait na ako naman yung unang uminom? Hindi naman yun mapait. Nung nung nahimasmasan niya sa kakasukan niya, nasabi niya kaagad sa akin, Papa, biglang gumaan ang pakiramdam ko. Nawala na yung bigat ng lagi kong nararamdaman. After that, nag-message ako kay Brad Wendell, saka nagbigay sa akin si Brad Wendell ng yung prayer ng deliverance. Ang sabi niya, ikaw yung head ng family, ikaw yung mag-deliverance sa wife mo kasi infested ang asawa mo. So kaya ako nagsalita dito dahil gusto kong patunayan sa lahat ng nakikinig ng punto por punto na kahit online blessing is epektibo. May bisa. Idagdag ko pa last week sa bunso kong 9 years old na anak na babae ko na nagkaroon ng chickenpox. Nung lumabas na yung lahat ng chickenpox niya, una, nilagyan namin yung normal na treatment ng mga cream sa mga lumalabas sa balat niya. Pero ang sabi ng anak ko, Papa, hindi umubra, sobrang kate, hindi ako makatulog. So naisip ko, kunin ko yung olive oil na na-bless na, yun ang nilagay ko, pinagtiyagaan ko, nilagay isa-isa sa lahat sa katawan niya. Maniwala kayo sa hindi nakikinig, that moment, yung daughter ko, hindi niya nangangate, kinabukasan, gumaling na ang chickenpox niya. Doon kami nagtaka. How come na ang chickenpox, alam naman natin na ito ay aabot pa ng 1 linggo bago pa ito matuyo. Kaya nga sabi ko, I forcing na talagang itong i-share kong testimony sa lahat ng nakikinig at may duda na laging nakikinig sa punto por punto na kahit online blessing, live online blessing, may bisa. Kaya ako nagsabi kay Brad Jando na I'm going to share my testimony, my personal testimony about sa online blessing. Yun. Yan, no? So, yan ay isang ebidensya. Dati kasi, nag-live program itong si RJ Sino na pinupuna yung online sacramental blessing. Saan daw kinuha yon? Hindi daw katuruan ng simbahan yon. Pagkakaalam ko kasi is merong sinasabi sa Biblia, Mateo 18:18, ano man ang ipahintulot nyo sa lupa, ipapahintulot ko sa langit. Kaso epektibo. Yan ang isang ebidensya. Pangalawa, isa sa mga tinuturo rin ni Alvin Gitamundok na weirdong doktrina ni Father Darwin yung pagbibless ng sacramental, yung paghihiling, yung about sa healing and deliverance, no? Weirdong doktrina daw, pero ayan, may isang tao nakatira sa Switzerland. Talagang may bisa at effective. Ngayon, maniniwala pa kayo sa mga tao na yon? Wag na kayo manood pa nun. Huwag nyo na panoorin yun. Huwag na kayo maniwala sa mga taong yun dahil yung kanilang sinasabi na salungat sa amin ay may ebidensya. Dito, marami na rin napagaling. Isang dentista, from Pangasinan pa. Talagang matagal na panahon siya nagpapadeliverance. Yung dati meron pang deliverance online dati, nagpapadeliverance na siya.
Hanggang sa dumating yung panahon na talagang dumayo siya dito sa sa Bohol. Dumayo talaga siya. At ang chat niya sa akin kanina, kanina pa niya chat sa akin eh. Hindi ko siya na-recognize kaagad dahil pinilitan niya yung yung kanyang pangalan ng lalaki kaya hindi ko agad na-recognize. Ang sabi niya dito, Kuya Jando, kindly tell to Father Darwin, thank you so much sa lahat ng kanyang sacrifices sa akin. Sabi ko, okay lang yun. And also sa iyo and sa lahat ng nag-deliverance sa akin dati na member ng Punto por Punto. Pakisabi sa kanilang lahat, thank you. And pakisabi sa kanilang lahat na magaling na ako. Hindi ko akalain na may ganun pala. Parang yung ginagawa dati kay Saint Benedict of Nursia. No? So, siya ay na-deliverance din ni Father Darwin Gitgano ng personal from Pangasinan. Alam mo, dito sana'y bumiyahe dahil yung pagbiyahe niya from Pangasinan to Bohol is first time lang nangyari yun sa buong buhay niya. Na bumiyahe siya dahil may sumama sa kanya. At ang sumama sa kanya, yung kanyang ex. Sinamahan siya at siya nakarating dito. Kung hindi siya sinamahan, siya makakapunta rito dahil takot siya bumiyahe. Isang dentista. Ngayon, magaling na. Tapos bro, ano naman yung masasabi mo, Brother Christopher Barquilla, doon sa mga nagsasabi by the way, na... Jando, bro, bago tayo magtanong sa kanya, bro. Okay. Susugan ko lang yung sa kanya, yung mapait. No, kasi nung hindi pa kami kinasal, nung misis ko, bro, siyempre, umiinom na kami noon, no? Oo. Parehas kami nang nararamdaman talaga. Siya sa kanya pait na pait, sa akin hindi lang pait, para akong nasusugatan ng blade. Talagang napapaganon ako pag umiinom. Pero nung nakasal kami, bro, sabi nung misis ko, pait na wala yung pait. Ganun. Sabi na, nung una kaya ayaw kong uminom kasi mapait eh. Ay ko siyempre wala pa tayo sa state of grace noon. Ngayon naano na tayo kaya may grasya na tayo kaya natural na oil na lang yung nalalasahan niya na wala din yung pait sa akin din yung gasgas dito yung parang napapaganon ako kasi masakit. Masakit saka mapait nawala rin. Oh. So parehas kami na testimony ni brother. At saka yan din yung karanasan ng isang handog ng Iglesia ni Kristong Tayo ni Felix Manalo. Na nandoon si Brother Wendell nung sa Bohol, nung mangyari yon, nung unang lumapit siya, pagdating pa lang niya, sabi ni Brother Wendell, naku, operation to, grave operation to. Malaki na yung dito, bro. Yung braso niya, sobrang laki na. Yung paa niya, elephant feet na, laki. Tapos yung kabilang braso niya, normal, payat. No? Yung dito lang, sobrang laki. Handog siya ng Iglesia ni Cristo. Hindi ako nagsisinungaling dito, totoo yun. Meron kaming video niya. Pagkatapos, ang nangyari noon, nung diniliverance na siya ang unang deliverance sa kanya si Brother Wendell mismo. Ang diniliverance siya ni Brother Wendell, ako yung nagvi-video noon. Iyak siya ng iyak kapag pinapinom siya ng Holy Exorcise Oil. Sabi ko sa kanya, bro, ba't ka umiyak, bro? Sabi niya, ang sakit daw sa lalamunan, para daw may blade, bro. Yan ba naramdaman mo, bro? Parang may blade na Yan. Yung dito ko, parang napapagano, nagagasgas. Parang nagasgas yung dito ko. Parehas kami ng niyan. Para yan daw, naramdaman ko nung una. Mainit daw, mainit. Sa akin naman, bro, Jando, hindi siya mainit. Pero parang pag iniinom ko siya, parang talagang nagagasgas. Napapaganon ako. Yun. Sa kanya naman, parang mainit na daw. At saka, para daw may blade, no? Ako, natikman ko na yun pero wala namang talagang mantika lang pero sa kanya, ganun. Yung laway niya, walang putol din, ang kapal, gaya ng nangyari sa asawa ni Brother Christopher. Makapal, walang putol, pinapanood ko. Sabi niya, init. Ang sabi ko naman sa kanya, bro, ano bang mas mainit, bro? Yung bagong pinakuluang kape o yung iniinom mo yung Holy Exorcised Oil? Ang sinabi niya, yung Holy Exorcised Oil, masakit sa lalamunan dahil para daw may blade na humihiwa sa kanyang lalamunan. The same dun sa experience ni
ni Brother sa asawa ni Brother Christopher at saka doon sa kay Brother Junre, tsaka doon sa handog na na-deliver ni Brother Wendell at Brother Darwin. At the end, nagkatoliko yun. Ako yung nagkatikais nun. No. At saka ano masasabi mo, Brother Christopher Barquilla, doon sa mga nagsasabi na weirdong doktrina daw itong online blessing ni Father Darwin dahil hindi daw ito katuruan ng simbahang Katoliko kundi ng mga Gnostiko. Ano masasabi mo doon, Brother Christopher Barquilla? Ang masasabi ko lang doon sa kanila, Brad, di ba may kasabihan tayo, yung maniwala hindi na kailangan ng explanation. Saka yung hindi naniwala, there's no place explanation. Yun lang ang masasabi ko sa kanila. Yun. So, kasi ako personally mismo, buhay na patotoo. Hindi ako haharap dito, Brad, kung hindi yan totoo. Hindi ko itataya ang dignidad ko, ang pagkatao ko na nagsisinungaling ako dito dahil ako mismo, nakita ko mismo dahil ako yung head of the family sa tinuturo na ni Father Darwin at saka ni Brother Wendell na ikaw ang mag-deliverance dahil ikaw yung head of the family. So, ginawa ko yun lahat at sa awa ng Diyos, totally yung wife ko is nawala lahat yung sinasabi niyang mabigat, nawala talaga lahat. yun. Saka, Bro Jando, Yes. nataon yung testimony ni brother ngayon kasi ang ganda ng gospel ngayon eh. 'Di ba yung si Thomas hindi naniwala hangga't hindi ko nakikita, sabi niya. Hangga't hindi ko nakikita sa aking mga mata at hindi pumapasok tong daliri ko sa butas ng ng ating Panginoon, hindi ako maniniwala. Ang sabi kasi ng Panginoong Jesucristo, ang naniniwala ang siyang makakakita. Bro Jando. Okay. Ang ganda ng Bro sinabi Jando. ni kapatid. Yes, Brother Angel, may gusto kayo tanong kay Brother Christopher? Hindi, total, yung experience naman, no? Yan, tagapakinig, si Bro Junray, dito na mismo, no? Ako rin po, no? Baka sa mga hindi nakapanood no, nung nagpasalamat ako kay Father Darwin no, nandyan siya. Kasi naka-experience ako naman dito noon yung holy and exercise salt naman, di ba? May time na sa blessings, after ng blessings, kumain kayo ng salt, konting salt. So, ang sa akin naman, during that time, hindi ko lang alam kung kailan lang yung linggo kasi yun eh. So, madalas akong ng misa, makinig ng misa sa kanya kahit nagsisimba na ako rito. So magmimisa ako bago nga para sa gospel reflection bago tayo mag-umpisa. So yun din na during that time na during nagmimisa biglang sumakta sikmura ako. So talagang mahapding ang sikmura ako during that time. Tapos na habang nagmimisa parang mahapdi siya. Tapos maya doon na tinuloy ko yung misa ni Father Darwin online plus yung blessings niya. So yung para sa mga nanonood, mga nakikinig ngayon, para sa mga karamdaman. Tapos dun sa holy and exercise salt naman, nung sinabi ni Father Darwin, sige, ano yun yan, yung holy and exercise salt, kumain kayo ng konti. Sabi niya, di ba nagbibiro pa, konti lang, wag marami wag 1 kilo. So kumain ako ng konti nun. Talagang pagkatapos ng online blessings, nagpasalamat na si Father Darwin, no. Bigla akong sorry do sa term, no. Bigla ako ng gas parang nautot akong bigla, no. So pag utot na parang yung hangin lumabas, maya po biglang gumaan ang pakiramdam ko. Instant healing din po. So God really works in a mysterious way and gagawa siya ng instrumento. Totoo po yun, kapatid. Lahat ng nakikinig ngayon, totoo yun, ipalaganap nyo rito yung mga online blessings. At pati nga yung tuhod ko nagka-fractured siya, so namamaga. Inano ko lang rin ng ngayon, talagang makikita mo ang laki ng improvement dun sa tuhod ko, dun sa trabaho nung kasi nagkaano ko. So ngayon talaga napakalaki ng improvement dahil dun sa kakalagay ko lang ng holy and exercise oil. So yun ang mga testimony namin, lahat po na nakikinig ngayon. Totoo. Just sabi nga, kung sa iba to see is to believe,
Dito po sa punto por punto kay Lord Jesus, ang sabi niya, believe and you will see. Yan Amen. lang po. Maraming salamat. Ayan, so doon sa mga nagsasabi sa inyo na weirdong doktrina daw at mali ang ginagawang healing dito, layasan nyo na yan, huwag nyo nang panoorin yan. Huwag nyo nang panoorin. Matutulot yun ng sa inyo ng kalituhan. Okay, ito yung mga comment naman dito. Unahin ko muna basahin yung kay Charis de Jesus. Mabisa po talaga kahit po sa akin kapag nagliligalig baby namin apo ko. Pahidan ko lang po ng holy exorcised oil na tahimik. Maraming beses na po. Yan. Sabi naman ni Will Shagar, mabisa talaga online blessing. Proven. Grabe. Yung anak kong hikain, buwan-buwan inaatake. Ngayon, sa awa ng Diyos, matagal na hindi hinihika. Napakalaking tulong talaga nitong punto por punto. Oh. See? Ang sarap sana i-share sa mga kakilala, kaso ang hirap nilang paniwalaan. Namamaga at masakit kamay ng nanay ko. Hinilutan ko ng exercise oil, laking gulat nila na walang sakit at nawala pamamaga kinaumagahan. Oh, see? Kayo maniwala doon sa sa mga atake sa amin ng ginagawa ni na RJ Sino tsaka ni Alvin Kitamundok. Atake lang Sabi yun. naman dito, Bro Jando, ni Esperanza at sister ba to, brother? Esperanza Masim. Ako nung una ko ininom ko ang oil, ang lasa ay mapait na mapakla. Sa ngayon, normal ang lasa. May ovarian cyst ako at pag kumirot ang right ovary, pahiran ko lang nawawala. Ovarian cyst siya. Pero pag pinapahiran niya, nawawala. Oh, see? Oh, basahin natin para patunayan natin na yung mga umatake sa amin na sina Alvin Kitamundok at saka si RJ Sino na mali daw itong mga daw namin, makita nyo na sila yung nagkakamali. Ito pa, Arben Plazos. Ako, na-try ko ang online sacramental blessing. Nagamit ko talaga dito sa South Korea. Masama pakiramdam ko, pakiramdam sa tiyan ko, nanlamig buong katawan ko, ininom ko ang blessed water, napagaan ang pakiramdam ko. See? Ito pa, kay Apatan Blythiel, good po sa lahat dito sa punto por punto. Isa rin ako sa gumaling ng online blessing. 2 weeks ko pa lang nakilala at nakita ang punto por punto at isa ang recorded online blessing ang nagpapagaan ng katawan ko, lalo ang ulo ko. See? Tingnan nyo. Very effective. Meron pang gusto magsalita si Ate Delia Neser. Ate Delia, ito, nakadalaw rin dito. Ate Delia. Hello. Hello. May dadagdag ka ba na testimony tungkol sa sacramental blessing? Meron. Narinig ako? Yes, naririnig ka, te. Kasi naiinis ako yung sa saan yun? Gitamundok. Sino ba yun? Kasi, lagi siya, sinisiraan talaga niya itong sa punto por punto, no? Tapos, nandoon sa ating mga GC sa PPSG, pinapasa din nila. Tapos sabi ko sa kanila, bakit ninyo ito inano dito sa ating mga GC na it can only poison your mind. Kasi hindi naman talaga totoo. So sa aking experience nito sa online blessing at saka yung bang sa deliverance, online deliverance, at first talaga, para sa akin, parang imposible na kaya ako pumunta doon sa Bohol mismo kasi gusto ko face to face talaga kasi parang hindi ako 100% naniwala sa online deliverance. Para sa akin mas maganda yung sa face to face. Pero nung pumunta ako sa Bohol, nag-react ako doon at saka nung nandito na ako, nung meron akong nararamdaman tapos online deliverance si Father. Alam nyo kung ano ang nangyari sa akin sa Bohol nung nag-react ako. Ganun din ang nangyari sa akin nung nag-online deliverance si Father Darwin. Kaya talaga nakaka-amaze talaga na kahit pala online lang, epektibo pala. Tapos nag-react talaga kung ano yung nangyari sa akin nung suka ko ng suka doon sa sa Bohol nung nag-online deliverance si Father ngayon lang, this year lang.
no, parang parang January or February, yung ganun. February yata yon. Tapos nasa harap ako ng laptop, inopen ko lang yung camera ko kasi hindi gusto ko ring i-open para ma-feel ko talaga totoo talaga na meron talaga, epektibo talaga. At saka nung mabigat kasi yung pakiramdam ko noon, tapos nung tapos na akong sumuka, nadidighay ako, pero meron akong sacramentals dito, yung oil, uminom din ako. Pagkatapos nun, gumaan na yung pakiramdam ko. Yung mga naninira kay sa punto per punto, envy lang yun, no? I know na parang envy, no? Kasi marami na ngang natulungan si Father Darwin. Parang para sa akin, kilala na si Father Darwin all over the world. So siguro that's one of their ways nga para bang sisikat din sila. Akala nila sisikat din sila sa paninira nila. Di ba, Brother Jando? Yes, at saka sinakyan na rin yan ni ngayon, ni SLTV. Tuwang-tuwa talaga ang mga sulpot kay Alvin Gitamundok sa kanyang mga pinagagawa. Di ba nag-public apology na yun si Alvin? Matagal na yun, kaya ewan ko lang bakit bigla siyang bumawi na naman. Eto, sabi naman dito ni Ayan, sa ilang buwan na stiff neck ko, pinagamot ko yun, albularyo. Nagamot siya, but after na-renounce ko, sumakit uli. Pero nung nilagyan ko ng holy and exorcised oil, nawala siya as in. See? Sabi naman ni Alex Prado, baka naman fake CFD si Alvin Gitamundong. Bakit niya kinikritisize ang punto por punto watching from Aklan para mapansin ng mga sulpot? Ganda pa dito, Bro Jando, may isa pa dito. Yes. Ay wala siyang ba't pakisigan ito ang pangalan mo? Bro Jando. Yes. Si Alvin tinanggal na po sa national CFD. Hindi na siya kaanib. Yun, hindi na pala siya kaanib. Thank you sa information. Yun, Bro Wendell? Ano daw siya, Bro Wendell? Bishop delegated, nag-iisa. Yan ang bishop delegated na tinanggal mismo ng simbahan. Okay. May dito, bro, sabi niya, ako din po, at Baby Babes, ako din po experiencing dysmenorrhea for 16 years. Pero nagulat ako dahil wala naman akong ibang iniinom na gamot. Ang holy exercise oil lang po. Totally wala na. Tag. Yung exercise, ito naman kay Annie de la Cruz, yung exercised oil din po. Gamot sa galigo. Anak ko, linagyan ko, galigo. Anong galigo? Nawala kinabukasan. Gulat pa siya. 13 years old po siya. Ayan. So, okay na yan, Bro Jando. Okay. At pala, wala talagang dysmenorrhea ko. Grabe. Talon ko nun sa tuwa at iyak ng iyak sa tuwa. Big miracle po sa akin. 16 years siyang nagka-dysmenorrhea. Pero nung gumamit siya ng sacramentals, nawala. Ayan galing na mismo ito sa sinabi ni Brother Wendell na si Alvin Gitamundok tinanggal na sa Catholic Faith Defender. Tinanggal na. So, sa madaling salita, hindi na Catholic Defender si Alvin. So, kaya yung ginagawa niya, na lang yun, solo flight na lang yun na para bang hindi makapag-move on. And then, ito pa, sabi dito ni Segra Mick, isa ako sa nagpatunay sa sacramental blessing sa tubig at blessed oil. Kasi kapag sumakit ang tiyan ko or ng bunso ko, ang blessed oil ang hinaplas ko. Kang nawala agad ang sakit ng tiyan ko at ng bunso ko. See? Boosted Pogi. Good evening sa lahat. Napakabisa talaga ng oil nangyari sa akin. Humikab ako ng nakatagilid. Sumakit yung Adam's apple ko, parang nag-stock up. Pinunasan ko lang ng blessed oil. Agad-agad nawala. Kaya lagi akong may dala ng oil sa motor ko at sa car ko. Laging may nakalagay ako ng blessed oil. Yun. Ruby Pasilan. Very effective talaga, ang dami ng nagamot, ang sacramentals, ang taas ng kwento pag i-type pa, basta very effective talaga. Yun, di madalian.
Shortcut. Linaaw. Ako din, gumaling ang allergy ko sa kamay sa palagi kong pagpapahid ng holy exercise oil. Super effective talaga. Thank you sa punto por punto. Ang dami kong natutunan. God bless. Sabi ni Alvin Dito, Bro Jando, Itamundo, meron din dito. weirdong Rosie. doktrina daw. Pero tinan nyo. Yes, Si go ahead, Rosie, Bro Brother. Jando dito, Sister Rosie, I remember na the bless oil. Kaya nakasali online blessing sa PPP with Father June. And I tried it. Napahid lang and praise God, wala tag di na bumalik sakit sa head ko na dinaramdam ko for months. Sabi naman the TV show. Ako din yung cyst ko bro sa kaliwang breast. Kinukrusan ko ng exercise oil sa kasabayan din ng gamot. Wala na, salamat sa Diyos. Yan Bro Jando. Oh, ito na sabi ni Absi di Terasa Evalor, hala no, tinanggal na si Alvin, maayo kay Samu kaayo. Oh, yun. So, Brad Jando, yes. si Cecilia daw, may testimony. Cecilia, andito sa sa Zoom, Brother Wendell? Yun, message ni Sis Hilda. Si Ate Edna. Si Ate Brother Jando, Ate. isusunod na lang natin kasi maganda din yung kanyang testimony about sacramentals. Basahin ko na itong isa Bro Jando bago si ate na mag-testimony. Sabi dito, si Sister LV Guy, ako din bro, John Ray, asawa ko ang paa niya parang lechon, nabakbak ang balat, nakita ng mga laman. Nagsagawa ng doktor dahil ano to? Ang balat nakita na ang laman, nagsagawa na doktor. Dahil sa holy oil hanggang ngayon okay na. Pag may time ako ipakita ko sa inyo. Wow, maganda yan Bro Jando. Nabakbak na yung paa pero dahil sa holy oil na okay na uli. Pag may time daw ipapakita niya dito. Meron din. Wait lang. Mas maganda na to. Gusto kong ipaano ito para sa makita ng lahat na hindi weirdong doktrina ito. Hindi weirdong doktrina ito. Gusto ko lang ipakabot sa inyo na yung pinagsasabi ni Alvin Itamundok na weirdong doktrina ito ay mali po yun. Ito. Gusto ko iparinig ito sa inyo Ito wait lang. Iset ko muna yung ko. Yung screen ko dito. Yan. Ito. Gusto ko parinig ito. Mano akong amigo nga naayo sa lana sa Ulibo nga among gipublishingan sa wait lang dahil nawala yung audio. Wait lang. Ito, balikan natin dahil nawala ang audio. Ito. Mano akong amigo nga naayo sa lana sa Ulibo nga among gipublishingan sa pare nga among hibaw-an nga ang Ulibo bini mahimong tambal pinaagi sa blessing sa mga kaparian o sa mga exorcist. Yan. Sabi niya na itong kaibigan kong ito ay napagaling ng holy exercise oil. Sa kanila daw dati yung olive oil na pinablisingan, hindi daw yun sa kanila, akala nila hindi daw effective. Pero eto, pakinggan natin yung testimony ng lalaking ito. Ano nangyari sa kanya? Ano nangyari ito? Motong kami nagpa-blessing unya kinihong amigo mo ni usa ka witness nga naayo guni siya. Yan. Nagpa-bless sila. Tapos itong kaibigan niya ang isang mismong living witness na talagang gumaling sila. O sa may nahitabo na iba sa unang panahon yat nung imuhang tiil nga nalata na hapit. Ayun. Sabi niya, pare, ano ba nangyari ba yung nangyari sa iyo na na yung paa mo latang-lata na, yun, latang-lata na daw. Sa may nahitabo na ato gipatambalan matun yung doktor. Patambalan. Ano mangyari to? Yung ba ipinagamot mo sa doktor? Ano mas una, dugay na niya, maayo ra siya, pero balik-balik lagi. Yun, pinagamot daw niya, kaso gumaling pansamantala, tapos pabalik-balik. Damo tong yan naman siya kumingo si Martin nga, pasuwayan niya tong olive oil niya. Yeah. So may nag-advise sa kanya
na itry daw gamitin yung holy and exorcised oil. Ito, gitistingan. O yan, sinubukan niya. Parang ito yung nakaayog eh. Karon, wala naman magsakit akong tiil. O yun, so yun lang ang nakapagamot sa kanya. Yun lang ang nagpagaling sa kanya. At hanggang ngayon, hindi na bumalik ang sakit. Nakuha naman sa'yo, ayaw naman niya. Yan kayo nag-ibidyohan. O yan, gumaling na siya. Binidyohan pa nga eh. Unya bay, akong putanan nimo bay, mga pila nito ka buwan nga nahitabo to nga wala na ayo. Oh, yan. Tinatanong siya ngayon kung ilang buwan daw 'yon nang mangyari yung hindi pa gumagaling yung paa niya. Buwan ba nga, buwan mo to. Nagsugod ko sa una, trabaho mo ko sa nagsugod ni. Nagtrabaho pa na ko Duros, mga 2014 siguro to. Oh, nagsimula yun 2014 daw. Pero dili diha yung 14. Nakasugod ko Duros 2014. Nagsugod pa na siya 2014 niya 2023. Kadugay na diha nang kita di ay. Nagsugod ni katumang nasahin ko dito may simpik niya. Mulhumo lagi sa tubig niya. Basa. So, yun daw nagsimula daw yun nung mga 2014. Nung siya nagtatrabaho, yung paa niya lagi nababasa. May lang. Ako lang nabasag daw na kugwagod. Oh, so hinayaan niya lang daw, kala niya wala mangyayaring masama. Pagkulin ako sa bangkaos na, okay, hugasan ng tubig init. Oh, pagbalik niya daw sa hinugasan niya ng tubig na mainit. Yeah. Katol lagi. Ako ikuan. Dahil Makati. So na, hugasan mo ko tubig init. O yun, so mayroon pang karugtong yun. Ito yung karugtong. Kung nga dito siya maayo man, pero balik lagi ka na magkaon ko. Ewan daw sa kuan, magkaon kontra. Ito, mabalik siya, magsamad. Kaya, mo daw, pa-doktor. Oh, so, ginagamot niya na gumagaling naman, kaso nga lang, pabalik-balik nga lang, kaya ipinadoktor niya. Ako na kayo kung gasto ng doktor. Malaki na yung naggasto niya sa doktor. Kaya mo, tinoon man ko na, kuan, maayo siya, tambalan ako, maayo. Oh, totoo daw yun na pinagamot niya, gumaling. Balik na po kanang. Oh, tapos babalik na naman uli. Oh, ito sinasabi ni Alvin Kitamundok na weirdong doktrina Oh. Dugaya na din 2014. Oh, from 2014 to 2023. Karon 2023 na pila ka tuig. Siyam. Oh, 9 na taon siyang naghirap. Tapos sasabihin ni Alvin Kitamundok na mali daw yung yung Ministry of Healing. Mali daw. Pati si Brother Wendell tinira. Ito. Kuya bay, pila na ka libo ang nahurot nimo na sa imong tambal? Mga tambal ba? Oh, yun, tinatanong siya, ilang libo na ang nagasto mo sa pagpapagamot mo? Kuan, tambal nimong dagan na kuan man. Duha man ka doktor kung gantuan na ni. Oh, so malaki-laki yung nagasto niya dahil 2 doktor ang nilapitan niya. Pero nga doktor, kuan lagi. Yang tambal mubalik sa lagi mo to ni ana tong uyuan ako sa mubalin na nga to silang kuan pod ilang doktor ko hitmingaw. Oh, so unang doktor na nilapitan niya, binigyan siya ng reseta ng gamot, tapos binili niya yung gamot, in-apply niya doon sa paa niya, gumagaling nga, pero bumabalik na naman uli. Kaya may nag-advise sa kanya, lumipat sa isa pang doktor. So, punta siya ngayon sa ikalawang doktor. Ito, among gibalhin na ng ilahan doktor ko hitmingaw. Magyapon, nagasto gyapon og 10,000. Yun. So, nung lumipat siya sa ikalawang doktor, ganun pa rin. Nakagasto na naman siya ng mahigit pa sa 1,000. Pero maayo man siya, pero ang ingon lagi sa kuan lagi nga ang istorya sa doktor kani ko nung kagawa nana ko ni sa nanagi ko ni sa lawas o makaon ko nung kontra wala mo balik. Oh, sabi daw ng ikalawang doktor na yung mikrobyo na raw iyan ay nasa katawan na niya. Kaya kapag nakakain daw siya ng mga bawal na hindi dapat nakakontra nung naturang sakit, bumabalik. So, sinatol magpista sa mga na pista sa mga nagkuhan man to nahikay dito. Oh, halimbawa yung sa kanila may piyesta, so may kainan. Nagkama sana kumanghod pasayan. Oh, so yung kanya kapatid nagdala ng hipon. Kanang nukos, puto ni kaon ko. Oh, yun, kumain siya ng hipon. Puto pagkaugma, ibalik siya katulsan. Oh, pagka kinabukasan, bumalik na naman yung kate. Ya, unya bay. Pila na ka libo ang nahurtahan nimo ana sa imo lang estimate sa siyam ka tuig. Dugay na gid. Nga pila ka libo ka mga estimate mo nga nagasto na ng imuhang Di ko estimate kay tungod mas
Kadugay na ya. Yan sing doktor. Doktor. O, tinatanong siya, ilang libo na ba talaga yung nagasto mo? Sabi nung gumaling na, hindi ko na ma-estimate sa dami ng mga nagasto ko dahil matagal-tagal na rin yun. No? Ako palagi na akong manghod lagi. Sus, kasi padadaan ako sa manghod. Lain pag na mga sabon. O, yun. So, kung hindi pa raw dahil sa kapatid niya, malamang, ewan ko na lang daw. Tapos, yung kapatid niya, pinapadala siya ng mga sabon. O palitan ko niya sabon. Ito daw gina. O, binila siya ng mga sabon. Sabon para sa kontil. Palitan ko sa lininan ako sa manghod. Palit siya ng Dr. Wong's sulfur soap. O, binilhan siya ng sabon na Dr. Wong sulfur soap. Bili bayo. Hindi daw gumaling. Palitan ko niya Bioderm. Binili siya ng Bioderm. Kung yapon. Wala rin. Kaya bayo. Ang last niya nga kuan sa tong tampala ay nga. Sulfur yapon. Oh, so binila siya na naman ng isang sabon, di niya matandaan pero sulfur pa rin. Sulfur soap yapon. Tingnan sa kuya kuya. Karang kita kani ko no isig kuha si mong tail. Ano akong ipagsig-paghid sa kong tail? Oh, so yung ano, ayun ang pinapay niya sa kanyang paa. Ako, maglain mo og sabon ko, kato sabon lain ako kahadlo ko akong mga pagmangkod, akong mga pagmangkod matagdan ba? So nagsolo siya ng sabon dahil baka yung mga pamangkin niya baka mahawa. Gamit din atong sabon ba? Imong ilain. Basig mahirap daw baka magamit ng kanyang pamangkin ng kanyang sabon mahawa. Lain. Pero wala na ayo gyapon. Parang gina siya ning. Maayo. Balik. Balik man. Oh, yan. So gumagaling nga pero bumabalik naman. Grabe no. Kuya, unsa may ika-istorya nimo bay sa olive oil bay nga naka-tasting juga kausa katambal? Oh, so tinatanong siya ngayon, ano masasabi mo tungkol sa Holy Exorcised olive oil na natestingan mo talaga? Maayo gyud kayo ang olive oil. Ang galing daw talaga oh. Tingnan nyo, sabi ni Alvin Kitamundok, weirdong doktrina ito at mali ang ginagawang healing. Ibig sabihin, papabayaan ni Alvin Kitamundok na ang taong ito ay gumasto ng mas malaki pa, wag lang lumapit sa healing ministry. O, tuloy. So, gumawa ko kasuway, nanamoy mga sakit-sakit, parehan niya ako Swire ako ninyo, basta di ba na yung mga hambog, makita man ninyo, sir. O, so, inire-recommend pa niya. Hindi naman siya nagmamayabang dahil nakikita niyo naman ang resulta. O, nire-recommend niya. Mura gina na kayo. May wang ko nga mura na kayo. Oh, yan talaga ang nakapagpagaling sa kanya. Yung sasabihin ko, yun ang nakapagpagaling sa akin, sabi niya. Saro, sa tungad dawan ng tambalan sa Sabado. Nilagyan niya Sabado. Pagka Domingo, wala naman. Oh, pagka Domingo, kinabukasan wala na. Kataro ng lakaw, wala namang sakit. Oh, yan, nakapaglakad na siya na maayos, wala nang sakit. Wala kay katol, kataron kantog. Kanay kagabi lagi, kada mo katol, sa may nani gingi na. Ay, anak na ako sa kanay konti lang, yan bagno na ako sa skillet Kami may kauton. Puto, wala kita si bagdanan to bal. Pagsamad, magdugo. Ayun, so nasimula daw yan kapag kumati, ano ba yung ginabag-id sa Tagalog? Para bang idinidiin niya sa mga semento. Minsan nasusugatan na, at doon nagsimula. Oto nga, inato to. Ayun ang naging dahilan, kaya nagaganon yung kanyang paa. Kain kita taon, balbakuwa. Para daw balbakuwa. Dengan mga laom kayo, mga samad, moto itong gibidyohan nga, ang mga uwat nga laom kayo. Yun, ibinidyohan daw yung mga peklat, ang lalim-lalim ng mga peklat. Kuan man, lami magayo sa kauton. Sarap daw kamutin. Grabe no. Usay gani. Ako mama magyaw-yaw. Minsan daw yung kanyang nanay nagbubulyaw. Ay makita ko 'tong kutsilyo sa mua. Makinambig ba anak. Kana ano kutsilyo. Kay katul kayo. Katul kayo. Minsan kutsilyo na yung inihihidid niya. Kutsilyo na. Dahil sobrang kati talaga. Tinawag. Kagisa na ko kutsilyo. Grabe no. Pero tayo may katula. Ako mama masuko kay kano ko nung kagisa kutsilyo nga mura ba ko gamitos pagkaon. Ayan, pinagalitan siya ng mama niya dahil bakit daw kutsilyo ginagamit niya para sa pagkain 'yon. Masay maglalis sa mama kay mo na. Sila nagaawat ng mama niya. Yan ako kay pasalamat bay sa olive oil bay nga. Ano ba ta magpasalamat yun? Nga mauna nga kayo ba pa siguro ng olive oil murag. Punta hantag karon ka. Grabe lata gyapon Lata yan, labi pa ron 1-1. Ayun, nagpapasalamat siya sa Holy Exorcised olive oil
dahil doon, malamang latang-lata pa yung paa niya. Impas. Pastil. Oh, impas gyud. Kaya ang namon. Oh, balik kay. Katamar gaming bato, ana. Oh, sakit Sakit na. Sakit na kasakit. So, Oh, see? So, kitang-kita po ninyo na itong pinagbibintangan ni Alvin Gitamundok na weirdong doktrina at aral daw ng Gnostiko, nakakatulong sa kapwa. Yan. Kaya, huwag kayong maniwala doon. I recommend na huwag nyo nang panoorin yung mga video niya. I suggest, huwag nyo nang panoorin. Pag nag-live siya, pag lumabas sa wall nyo, scroll nyo kaagad. Huwag nyo nang panoorin. Huwag nyo nang ano. Ang natutuwa lang sa kanya, mga sulpot, yung mga Katoliko, galit na galit. At sabi ni Brother Wendell, maliwanag ha, tinanggal na siya as Catholic Faith Defender. Kaya pala lagi nagsasabi na bishop delegated dahil hindi pala niya matanggap na tinanggal na pala siya. Ayun, so maliwanag po yun. Brother Jando, Yes, Atena? pakitawag si Sister Didis at saka si LV Magsino mag-testify din sila. Oh, si LV Magsino, LV. May isa pa pala dito, Bro Jando, isa na lang, si MJ Tumang, sabi niya naman niya, ako din biglang nilagnat, 10 oras ng gabi, nanginginig ako sa taas ng lagnat. Nagpahid ako ng exercise oil sa aking katawan, nagulat ako na wala ang lagnat ko na parang walang nangyari.